Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, mapapanood nyo ang 5 hayop na may kakaibang paraan ng panganganak. Umpisahan natin ang countdown sa ika-5 pwesto. Nakakita ka na ba ng ganitong uri ng palaka? Ito ang Suriname toad. Matatagpuan lamang ito sa ilog ng ilang bahagi ng South America. Kasali sila sa ating listahan dahil meron itong pawang kakaibang paraan ng panganganak. Kung titignan ng kanilang likuran, makikita ang mga naglalabasan na maliliit na baby toadlets. Medyo nakakadiri tingnan, ngunit ito ang kanilang paraan para maprotektahan ang kanilang mga anak laban sa mga hayop na gustong kumain sa kanila. Kasali ang Suriname toad sa ating listahan dahil saan ka pa nakakita ng hayop na may ganitong estilo ng panganganak. Alam mo, habang pinapanood ko ang bidyong ito, para akong sinusumpong ng trypophobia. Pamilyar ka ba sa salitang trypophobia? Yun yung matinding pagkasuklam o takot sa mga bilog-bilog o yung mga butas-butas, gaya na lang ng lalagyanan ng buto ng halamang lotus. O diba, hindi ka ba kinikilabutan? O ito, tumataas ba ang balahibo mo sa picture? Sa litrato na ito, hindi ka ba komportable? Kung oo, pues meron kang ang trypophobia. At meron din ako niyan dahil kinikilabutan rin ako sa mga butas-butas. Para sa mga Suriname toad, hindi sila pwedeng kilabutan sa sarili nilang katawan lalo't nakakatulong ito para alagaan ang kanilang anak. Hindi gaya ng susunod nating kalahok na kaya raw pigilan ang pagbubuntis. Oh, alam nyo na tong sasabihin ko ah. Dapat ngayon pa lang napindot nyo na ang like button. Dahil pag hindi mo yon ginawa, tutubuan ka ng mga butlig-butlig sa balat. Kaya dali, gawin nyo na para hindi mangyari. Like na. Pang-apat sa ating listahan ay ang hayop na protektado ng matigas na kalasag na aakalain mo nabuhay noong panahon pa ng Ice Age. Dito sa kontinente ng Amerika, matatagpuan ang lahi ng armadillo. Kasali ito sa ating listahan ng kakaibang pagbubuntis dahil kaya nitong pigilan at kontrolin kung kailan nila gustong manganak. Inaabot kasi ng 4 na buwan ang mga nanay na armadillo bago nila isilang ang kanilang anak. Pero kung kunyari matindi ang tagtuyot at kaunti lang ang supply ng pagkain, pwedeng pigilan o i-delay ng armadillo ang kanyang panganganak ng hanggang 2 taon. Ang galing, di ba? Kontrolado nila kung kailan nila gustong manganak. Ang isa pang kakaiba sa pagbubuntis ng armadillo ay palagi itong nanganganak ng 4 na kambal o quadruplets. Nangyayari ito dahil ang isang fertilized egg sa ovaryo ng babaeng armadillo ay nahahati sa 4 na embryos, kaya 4 na identical twins ang nagiging anak ng armadillo. Naisip ko tuloy, meron bang tao na kayang pantayan ang husay ng armadillo sa panganganak ng quadruplets? Sa tingin ko, oo. Noong 18th century, sumikat si Valentina Vasilyeva ng Russia dahil siya ang nanay ng 69 na mga anak. 16 sa kanyang anak ay kambal, 7 sa pinanganak niya ay triplets at 4 na beses siyang nanganak ng quadruplets. Dahil dyan, kinikilala si Valentina ng Guinness World Record bilang ina na may pinakamaraming isinilang. Maski ang mga armadillo ay hindi kayang pantayan ang dami ng anak na isinilang ni Valentina. Pero sigurado ako na maski si Valentina ay mapapawaw sa superpowers ng mga susunod nating bida. Ang top 3 sa countdown ay ang insektong ito. Madalas mo itong makikitang namimeste sa mga halamanan. Ang tawag rito, aphids. Isa ito sa may kakaibang paraan ng pagpaparami dahil ang mga babaeng aphids ay kayang mabuntis kahit hindi sila nakikipagtalik. Asexual reproduction ang tawag doon. Nang dahil sa kaya nitong mga na kahit mag-isa lang sila, mabilis silang nakapagpaparami. Napag-alaman ng mga scientists na maski ang baby na aphids na kapapanganak pa lang ay buntis na agad. Kumbaga buntis na agad yung bagong silang na aphids. Importante sa mga aphids ang magparami agad dahil nabubuhay lamang sila ng 3 linggo. Kaya naman sa loob ng maikling panahon, kailangan magparami ng aphids para hindi sila maubos.
Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, ang isang aphids ay kayang manganak ng 3,000 beses in just 3 weeks. Kaya naman pala hindi maubos-ubos ang mga pesting insekto na ito dahil ang bilis nilang magparami. Para din pala silang Pilipino na nagkalat ang lahi. Sa loob lang ng isang araw, may 4,000 Pilipino ang pinapanganak. Ibig sabihin nun ay may 165 babies ang isinisilang sa Pilipinas kada oras o 3 sanggol kada minuto. Kung ikukumpara ang daming namatay kada araw, mas marami pa ring Pinoy ang pinapanganak kaya sobrang dami na ng ating populasyon. Sa ngayon, pumalo na sa higit 117 million ang populasyon sa Pilipinas. Kaya sa susunod na magse-celebrate ka ng iyong kaarawan, isipin mo na lang na merong ding 300,000 na iba pang tao ang kasabay mong magbe-birthday sa araw na yan. Kahit mukhang nakakamangha ang pagpaparami ng lahi ng Pinoy, mukhang no match pa rin sila sa sobrang bilis manganak ng aphids. Hindi tulad ng ating susunod na kalahok na siguradong kikilabutan ka pag nakakita ka ng ganong karami sa katawan mo. Ang tinutukoy kong kikilabutan ka ay ang parasitikong uod na ito. Sila ang bulate na tapeworm. Kapag meron ka nito sa tiyan, magpagamot ka na sa doktor. Parang ang hirap paniwalaan na ang ganito kahabang tapeworm ay pwedeng mamuhay sa loob ng tiyan ng tao. Kaya nitong humaba ng hanggang 80 feet sa loob ng iyong bituka. Para hindi ka magkaroon ng bulate sa tiyan, dapat ay huwag kang kakain ng hilaw na karne. Kailangan mo kasing lutuin ang karne para mamatay ang itlog o larvae ng tapeworm para hindi sila mabuhay sa loob ng iyong tiyan. Pwede rin itong makapasok sa iyong tiyan kapag uminom ka ng kontaminadong tubig na may itlog ng tapeworm. Maaari silang mabuhay sa loob ng iyong katawan ng 30 years at aagawin nito ang nutrisyon sa iyong kinain. Kadalasan ay walang sintomas ngunit maaari itong magdulot ng sakit sa tiyan, pagbaba ng timbang at pagtatae. Ang mga tapeworm ay kasali sa ating listahan ng kakaibang panganganak dahil sa paraan nito ng pagpaparami. Kaya nitong manganak ng 1,000,000 piraso ng itlog araw-araw. Ang katawan ng tapeworm ay binubuo ng 2,000 segment. Ang bawat bahagi ng kanilang segment ay pwedeng maglabas ng 1,000,000 itlog. Katulad ng mga aphids, sila rin ay may asexual reproduction. Ibig sabihin ay kaya nitong mabuntis at manganak ng kahit mag-isa lang siya. Ang mga tapeworm kasi ay hermaphrodite, kaya meron itong sariling toy at meron din silang sariling pempem. Dahil dyan, pwede itong mabuntis kahit wala silang sexual partner. Importante sa mga tapeworm ang manganak ng marami dahil kailangan nilang manghawa ng maraming hayop. Nakakatakot yon dahil hindi biro ang magkaroon ng parasitiko sa ating tiyan. Ngayong nakilala nyo na ang 4 sa hayop na may kakaibang paraan ng panganganak, oras na para makilala ang nakakuha ng pang numero 1 pwesto. Dito sa isla ng Tasmania, merong halimaw na may nakakagimbal na boses. Ito ang mga Tasmanian Devil. Tinawag itong Tasmanian Devil dahil para daw itong maliliit na demonyo sa tuwing nag-aagawan ng pagkain. Kahit nakakatakot ang kanilang pangalan, hindi maikakaila ang pagiging cute ng mga hayop na ito. Sila ang top 1 sa ating kompetisyon dahil sa kakaibang paraan nito ng panganganak. Tuwing buwan ng Abril, ito ang panahon ng mga Tasmanian Devil para magsilang. Hindi ito madaling trabaho dahil nanganganak sila ng 20 hanggang 50 piraso ng baby. Pero okay lang yan kahit marami dahil ang bawat piraso ng kanilang anak ay kasing liit lang ng isang butil ng bigas. Pagkatapos silang isilang, kailangan mag-unahan ng mga babies sa paghahanap ng utong o nipples ng kanilang nanay. 4 lamang ang nipples ng kanilang nanay, kaya 4 lang din sa maraming magkakapatid ang magkakaroon ng pwesto para makadede. Kung sino ang hindi makakahanap sa nipples ng kanilang nanay, kung sino ang hindi makakahanap ng slot o pwesto sa 4 na nipples, yun ang mamamatay.
Para sa maswerteng baby na makakahanap ng dede ng kanilang nanay, isusubo nila ito para wala ng ibang kapatid ang umagaw pa sa kanilang pwesto. Para naman sa minalas na babies na hindi nakahanap ng nipples, yun ang mamamatay sa gutom. Ibig sabihin, kung nanganak sila ng 30 piraso ng baby, 4 lamang sa kanila ang makakasurvive dahil 4 lang ang pwedeng dumede. Tapos yung iba na walang pwesto sa ng kanilang nanay, yun ang mamamatay sa gutom. Ganun ang kanilang paraan para masiguro ng nanay na ang pinakamalakas sa magkakapatid ang tanging makakasurvive. Ang mga Tasmanian Devil ay marsupial kaya meron silang bulsa sa tiyan at doon nila nilalagay ang kanilang anak. Parang mga kangaroo na meron ding bulsa para lagyan ng anak. Inaabot ng 9 na buwan ang mga nanay sa pag-aalaga ng kanilang anak bago pa nila hayaan ang kanilang anak na mamuhay na mag-isa. Parang ang hirap paniwalaan na ang cute na baby na ito ang tanging nakasurvive sa maraming magkakapatid. Kaya naman dahil dyan, pagdating sa mga hayop na may kakaibang paraan ng panganganak, ang mga Tasmanian Devil ang ating tatanghalin bilang pinaka-extreme. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Joshua. Hello rin kay Marla Bine. What's up kay Raymond Abaya. Shoutout kay Prince Jade Tadia. Tatay Enan at congrats kay Gabriel Dominic Manglo dahil sa kanyang awards. At congrats din kay Gwen Beatrice dahil sa kanyang honor sa Special Science class. Maraming salamat sa inyong panonood. See you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!